akin. Oh, tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Tapos sabi niya, oh, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. Makinig kayo sa akin dahil nag-COA commissioner ako. Ilang beses ko sabihin sa inyong mga bobo kayo na hindi yun nakaw kung hindi niya maliquidate ng tama. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ay nako, booking na ho. Thrilling. Sa 18 Marines, may script. Booking ni Bibisara si Thrilling. Aray ko. Kahit gumawa kayo napakaraming script nyo, hindi nyo tatalunin ang Agila ng Davao. Salamat nga pala doon sa survey. Kali survey na nangyayari ngayon. Napakaganda, napakagaling. Panoorin nyo ito si Kalye 25. Ipapiano ko na lang to kasi sila yung mga nagkakalye survey. Talaga namang makikita nyo yung ratings. Survey pa lang yan, hindi pa actual yan, pero nilampaso na ho yung mga kalaban. Ito, panoorin nyo ito si Kalye 25 Vlogs. Pag manonood kayo ng mga Kalye survey, ito lang ang panoorin nyo. Huwag kayo manonood ng mga peking nagpapanggap na nagkakalye survey. Wag kayong ito lang. Yung ibang nagkakalye survey, mga kunyari nagpapanggap lang yan. Hindi natin maasahan yan. Baka sa susunod, mababayaran na rin yan. Hindi natin alam kung totoo bang mga DDS vlogger yan. Baka nagpapanggap lang yan. Aray ko. So simulan natin dito. Basta kung manonood kayo ng mga Kalye survey, ito lang hanapin nyo si Kalye 25 Vlog. TV ba 'yon? TV? May kasama bang TV? Kalye TV 25 Vlog. Yan samahan nyo ng like, share pag pinanood nyo. Booking na booking si Trillanes, Martin Romualdez for President. Agoy! Nakakasuka. Bakit? Alam nyo naman yung mga pinaggagawa niyan. Tapos, tinaas ba yung kamay o magpinsan? Anak kayo ng tipakalong. Sino maniniwala sa inyo? Inubos nyo ang kaba ng bayan. 16 trillion noong 2025. Ngayon, 18 trillion na. Magic. Pinasok sa mali-maleta, Tapos pinamigay doon sa mga kanilang mga aso. Kilala niyo ba yung mga aso nila? Yung mahilig tumahol. Tsaka hindi pa tayo tapos sa usapin ng The Big Fish. Simulan natin dito. Ito? Si Trillanes booking na booking Scripted talaga, Matatandaan natin kamakailan na nagbitiw ng pahayag si dating Senator Antonio Trillanes IV na ang ilang mga 18 Marines o ang ilan sa kanila ay may babaligtad daw. At ilang araw pa lamang nakalilipas, na nagbigay din ng statement si NBI Director Melvin Matibag na i-reveal daw ang 100 personalities na allegedly former members daw ng military na siyang sasama din daw sa 18 ex-Marines. Para sa ilan, ito ay magandang balita. Pero nag-iisip din ng mga netizens na baka may script na naman na maganap. Baka daw kasi ang makilahok sa 18 ex-Marines ay manggulo lamang. Tandaan daw natin na ang NBI ay kaalyado ngayon ng administrasyon. Ayon sa komento ng netizens, wait lang, baka directed by na nila yung mga makikisali at baka daw kalaunan ay ituro pa si Vice President Sara na sangkot kaya't naghihinala ang mga netizens
sa bagong 100 daw na makikilahok sa 18 ex-Marines. Parang lumalabas ito habang nakikita natin yung mga ex-general o yung mga retired general at yung mga retired Marines, naunahan kaagad nila. O inunahan kaagad nila. Alam nila na may 100 pang lalabas. Ang galing, di ba? Di nasasabi rito, sino na naman ang gumawa ng script nito? Lahat ba yan talaga kailangan scripted? Ang bilis nila ihayag, lalo-lalo na yung bagong chief director. Di ba? Parang ang bilis daw ng pangyayari, parang hintayin daw natin kasi may lalabas daw na palibagong testigo. Alam niyo yan? Alam kaagad nila. Lahat siguro na lang itong mga to, gawa-gawa script. Tapos ang sasabihin ng masama, si Bibi Sara na naman. Tandaan nyo, yung pumunta lang si Bibi Sara doon sa jail. Saan ba to? Sa Camp Bagong Diwa. Binigyan na nila ng malisya. Kinausap daw. Kahit wala namang kinakausap si Bibi Sara. At nung nagsalita si Bibi Sara na kinasuhan ng perjury itong si Madriaga, lumabas naman ng issue na pinapategi daw. Anak ka ng tipaklong. Wow! Ganon kagaling! Ito, punta tayo dito. Yung pinsan, tinaas ng kamay. Totoo ba ito? Diyos ko po. Si Lenny nga nire-recommenda nyo, hindi nanalo sa survey pa lang. Hindi na nanalo. Ayan pa kaya sinasabi nyo? Alamin natin. Talaga nila is Martin Romualdez for president. Para susunod siya kay BBM. Naku, malabo! Nasa kabinete pa ako noon. So, hindi nila ako maatake ng diretsahan. Nice. Ang ginawa nila, nag-People's Initiative sila. Kasi ito daw yung charter change na sinasabi. Ang gusto nila doon, baguhin ang botohan ng Senate at ng House para mas madali maka-amenda ng Constitution. Kasi sumabog ito, di ba? Tama. Kasi naggalit yung mga tao. Pinapapirma sila, tapos binabayaran yung pirma. Tapos minsan naman, pinapapirma sila, tapos sinasabi na, uy, ibibigay sa'yo AX tupad. Tapos hindi binigay Aray. sa mga tao. Kaya sumabog yung People's Initiative nila. Namatay siya. At meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. So, tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Kinonfront ako diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan Sabi niya, that's not true. Ganyan. That's not true. There's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tama. Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ay ito lang, economic provisions lang. Kasama na doon yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So dun yun.
na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of Hindi lang traitor pala, no? Ha? Hindi lang traitor, matakaw pa sa pwesto. Ha? People Initiative, Charter Change. Anong kasunod niyan? Wala na. Prime Minister na. Sila na ang maghahari. Sila na ang magmamanipula. Buti na lang, andito ang isang Sara Duterte at merong kikig. May laban, may boses. Buti na lang, hindi na panghinaan ng loob. Dahil ko pang napanghinaan ng loob, wala na tayo. Tingnan nyo ngayon pa nga lang, sandamakmak na ang utang ng Pilipinas. Kung hindi na unahan ni Bibi Sara at hindi pumalag si Bibi Sara, hanggang sa kaupo-upuhan yan. Hindi pa pinapanganak yung anak mo, yung apo ng anak mo, o yung anak ng anak mo, puro utang na kagad yan. Buti na lang, mayroong mga Duterte na nagmamalasakit sa bayan. 2023 yun. Kung makikita nyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmumble, yung ganon, na hindi mo siya maiintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, "Don't worry, I'll take care of you." So parang nagulat ako. Sino yun? Na parang, nagsinungaling ka kagabi na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng "I'll take care of you"? 'Di ba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya. Halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi man nagsabi yan ng "I'll take care of you"? Tapos bigla, meron akong kinumpronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, "I'll take care of you." Why do you need to take care of me? You know something. Diba? Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Oo nga eh. Sa mga pambobola eh. Sa kanya po kayo tumingin. Hindi, Pero I'll take care of you. Sinabi niya yun. So ano dating sa'yo no? Nung sinabi niya yun? Kung ikino-connect mo ito na meron siyang alam. Kasi never siya nagsabi sa akin na "I'll take care of you." Never. Simula nung nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, na para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unity team, doon sa kampanya, wala, yan siya sinabi. Hanggang, ano na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na "I'll take care of you" after kita kinonfront na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of Representatives. So do you think na si Romualdez na nagpaplano, then here comes Marcos, sasabihin niya, akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala, or I will take care of you. Or kasama siya doon sa plano ng impeachment. Kasama siya doon. Aray. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo "I'll take care of you"? Tama. Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. "I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you." Why should I be worried? Buti na lang, merong gantong mga tao. Kinukumpronta talaga. Hindi naman kasi talaga mananalo itong si Bongit kung hindi dahil kay BP Sara. Walang kapanapanalo. Sorry pero hindi talaga uubra. Dahil sa mga pinakita, mga magandang trabaho, magandang mga nagawa ng mga Duterte sa Davao, talagang, ako nga, nung unang pa lang na narinig ko yung tatakbo yung Duterte, which is si Tatay Digong, talagang sabi ko, ito yung ito yung magaling na mayor ng Davao. Hindi na ako nag-alinlangan. Sabi ko, pag nag-sure to tumakbo, ibaboto ko to. Gaganda ang Pilipinas. Hindi ako nagkamali. Totoo nga. Kaya lang marami nagalit sa Duterte kasi hindi nila kaya
yung ginagawa ni Tatay Digong. Kasi may ginagawa silang mga illegal. Yun. Totoo, di ba? Kasi kung ikaw ay hindi gumagawa ng masama, bakit ka matatakot? Ano kailangan mo ikatakot? Eh yung mga yon, mga bumira kay Tatay Digong, yun yung mga gumagawa ng hindi maganda. Hindi sila makapagnakaw. Di ba? Yung mga oligarch na may negosyo na hindi nagbabayad ng buwis, ayun, binira ni Tatay Digong. Totoo yan. Hindi lang sila oo. Ngayon, nawala sa presidente Tatay Digong, akala naman natin, sa endorse ni Bibi Sara, nabudol din siya. Eto na, tinaydor na. Di ba? Kaya nga sabi ni Atty. Guanzon, alamin mo kung ano ito. Confidential funds. Makinig Wait kayo lang. sa akin dahil nag-COA ko. Wait. Oh, ayan, ha. Pakinggan nyo, ano ba talaga ang ginawang pagnanakaw ni Bibi Sara? Yan ang tanong ni Atty. Guanzon. Baka mapahiya sila dito kay Atty. Guanzon. May potential ito. May boses ito. Nakikipagbardagulan ito. Oh, Atty. Ano Barak. ba ninakaw sa atin ni Sara Duterte confidential funds? Makinig kayo sa akin dahil nag-COA commissioner ako. Ilang beses ko sabihin sa inyong mga bobo kayo na hindi yun nakaw kung hindi niya maliquidate ng tama. Tama. Which is na-liquidate Which naman is yan. na-liquidate naman niya ng tama. Na nag-declare, nag-statement, nag-report naman ng COA ng unmodified opinion na itong confidential fund niya is fully liquidated. Ang tatanga nyo, kasi ayaw nyo talaga maniwala. Gusto nyo lang maniwala at sabihin sa ibang tao na magnanakaw si Sara Duterte para wala siyang kaibahan kay Bongbong Marcos, para kayong mga kaliwa kayo, mga kasama kayo ni Lamas, ay kayo naman na maglalamas ng kaban ng bayan sa susunod. Agree. Hindi kami papayag dyan. kami Dahil tama. nandito kami sa gitna. Hindi Tama. kami makaliwa at hindi kami maglalamas ng kaban ng Bayan. So, totoo nga naman. Diba? Yan ang katotohanan. Kaya nakakatawa ito sa mga bumabatikos kay BP Sara. Kita mo, buti lang si BP Sara. Nakompronta ito si Bangag. Ano nangyari? Meron pa siyang I take care of you. Unggoy! Susunod, sabihin mo yan. Pag upo ni BP Sara, sabihin mo sa kanya. Kita mo, maski kapatid ni Bangag, hindi na siya pinaniniwalaan. People initiative para tuloy-tuloy ang pag nagnanakaw. Kayo ang kumaban sa kaban ng bayan. O kagaya nito, may patunay si Congressman Defensor dito. Talagang merong insertion. Sabi ko, ganyan. Kung nare-recall nyo, may kwento siya na nag-deliver kami ng deliver pala. 46 suitcases na ang bawat isa ata is about 48 to 50 million. Million pesos. Dami, no? Mga 2 point something billion. Sabi ko talaga, Sarge. Tapos sabi ko, bakit nyo ba inaakyat? Tapos binababa ulit. Yung pala pinipicturan. Tsaka pag deliver ka, pinipicturan. Nung unang lumabas yun, ang sabi ko, si Speaker Martin Romualdez ang puno ng mastermind ng korupsyon. Yun ang una kong paniniwala. Dahil kasi si Gutesa, yung delivery niya limitado eh, 'di ba? Hindi may kanya-kanya eh. So, biglang lumabas si Saldico. Ang sabi ni Saldico, eto yung nangyari. Ito ang bigayan ng pera. Yung sinabi ni Saldico na 100 billion, every year yun eh. Hindi naman isang beses lang yun eh. Every year may 100 billion na nilalagay si Pangulo. Kanino ko nakuha yan? Kay Saldico. Sabi ko, ganun ba? Every year? Every year. Then nung magkwento siya ng ganun, tapos nakita ko yung ebidensya niya, sabi ko, totoo. Kayo'y nakikinig sa DWAY 1332 SMNI Radio Cabanatuan. Kapartner mo. Totoo, yung mga nababalita na insertion o deliver. Wala tayong magagawa dyan. Di ba? May patotohanan eh. Lumabas yung mga 18 Marines na yan, hindi para ilihis ang pag-uusap. Lumabas yan para patunayan na may mga nangyayaring delivery
na mali-mali ang pera. Ang saklap. Tapos ngayon, ang nangyayari ngayon, parang hindi sila pinaniniwalaan ng Ombudsman, pati NBI, sila pa ngayon na-hot seat. Imbis na sila dapat ang bigyan ng, alam mo yun, bigyan ng suporta kasi merong kinakanta. Meron kasing pagnanakaw na nangyayari. Ang problema, parang tatakpan. Sino ba nagtatakip niyan? Kilala nyo naman sila. Di ba? Kilala nyo ang mga abogado ni abogado ni Bangag at saka ni Balulong. Oh. Ngayon ito, balik tayo dito. Yung dating kulay pula at saka kulay dilaw, tunay na magkalaban yan dati. Di ba? Ngayon, hindi natin alam bakit nagkaganito na ang sitwasyon. Baka humahanap na ng kakampi. Baka siguro patatakbuhin niya ito si Ate Chris na ilalaban kay Bibi Sara. Sorry. Hindi rin mananalo yan. Oo, sa showbiz lang yan. Pero hindi pwedeng pampolitika yan. Oo. Mahihirapan niyang kalabanin si Bibi Sara. Sabi ko nga sa iyo, kumuha kayo ng magaling yung mga pangtatapat. Pero walang katapat si Bibi Sara. Mapapaya lang kayo lahat. Kuya Gus, ano ba yung sinasabi nyo? Ito kasi, may nakita tayong mga balita rito. Ano yan? Nako, nakita mo ba to? Chiki, yung Ayun. picture Ayan. ni na PBBM. Ayan. Oh. Ngayon, pati sila, tuwan-tuwa. Saan? Oh, hindi natin alam kung saan sila tutuwa o nababanas ba. Wow! Oh. Bati na kayo? Bati na kayo? Ni FL at ni Ate Chrissy. Grabe, Aquino and Marcos. Oo, in one magkasama. photo. Oo. Aquino and Marcos. Nakita natin siya sa Philippine Star kanina. So, nagkaroon pala ng, home-cooked lunch. Para Grabe, dun no? sa pagsa-celebrate ng happy birthday daw. Belated birthday celebration ni Chris Aquino. Valentina to eh. February 14 Oo, siya, so eh, late di ba? na. Oo. Diyan sa Bahay Pangulo, sa Malacanang. So, ang nag-host po ng kanilang... Tingnan nyo yung dating, hindi naman sa meron naman pagbabati. Pero makukuha mo lang yung punto, bakit ngayon? Pumunta siya ng Bicol. Yung nire-recommenda niya nabas agad. Tapos ito pumunta ka ng wow! Ano purpose? Para saan? Birthday. O sige. Ngayon, kung iyan ang ipantatapat kay BP Sara, sabi ko nga sa iyo, malayo ang distansya. Doon pa lang sa survey na 33% ratings, pumalo na ho ng mga 58%. So alamin natin, pagpalapit na ng palapit ang eleksyon, palakas ng palakas ang ugong ng Duterte ng Davao. Ang agila ng Davao na talagang kakalampag pagdating na ho ng 2028 national election. Sa makikita nyo to, ano impression nyo? Ano ang papasok sa isipan nyo? Bibigyan kita ng pagkakataon. Comment mo sa comment section. Sa tingin mo, pag nakita mo yung larawan na ito, ano unang papasok sa isip mo? Kakatawa, di ba? Ngayon, sa mga problema ng ating bansa, hindi nila masolusyonan kung ano yung mga dapat solusyonan. Pero pag mga pagnanakaw ang usapin, mabilis sila. Ngayon, lumalabas na yung mga general. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba't ibang mga generals, ex-military, ex-general, ang lumalabas na paunti-unti. Totoo yan. Sanib pwersa na ang mangyayari ngayon. Alamin natin dito sa ito. National Police, retired Colonel John Galang, Colonel June Metran. 13 anyos ako lumaban sa kalaban ng gobyerno. Nako, yan na. 13 anyos. Ngayon, senior citizen na ako. Ang kalaban natin ngayon ay nasa loob ng gobyerno. Mabuhay tayong lahat! Mabuhay! Sigaw tayo, mabuhay! Laban tayo! Mahina ang boses! Laban tayo! Mabuhay ang kapwa ko vloggers! Mabuhay ang kapwa ko vloggers! Mabuhay ang United People's Initiative Guerrilla Forces. Mabuhay tayong lahat! Laban tayo! Ibubuwis ko ang aking buhay para sa bayan
at para sa aking apo. Maraming salamat sa lahat ng lumalaban sa katotohanan. Maraming salamat, Colonel John Metran, magiting nating kasama sa laban. Tayo nalulungkot dahil nung nagsiservisyo ang mga ito, mga general natin, kalaban nila is yung kalaban ng bayan. Tama. Masakit mang isipin, kahit nga elementarya, maiintindihan eh. Hindi na natin kailangang sabihin pa kung sino ang kalaban ng bayan. Yung Kilala mga natin. tao na dapat nagpoprotekta sa atin, yung mga tao na inaasahan natin, sila pa yung nanggigipit sa taong bayan. Bigyan natin ng pagkakataon galing sa ating Philippine National Police, Yan. retired Colonel John Galang. Galang. Magandang umaga, magandang araw po sa lahat ng mga kasama natin na nandito ngayon at sa mga nanonood sa kanilang mga sa social media. Magandang araw sa inyo. Mahirap daw po nagsasalita yung pinakauli kasi nasabi na nung mga nauna lahat yung gusto niya sabihin. Kaya kadalasan yung huli nagpapasalamat na lang. Kidding aside, magandang umaga po muli. Nagpapasalamat po kami in behalf po ng United People's Initiative. Nagpapasalamat po kami unang-una sa mga dumalo po dito na ating mga kasamahan ng mga retirees. Mula po sa AFP, sa PNP, meron pa pong mga nakapirma coming from the BJMP, BFP. Meron din po yung mga prison guards. Kasama po sila. Nagpapasalamat po kami sa kanila at saka doon pa po sa mga nagpapadagdag doon sa listahan, sa manifesto. Ongoing pa po yung pag-kolekta natin ng kanilang mga signature dahil marami pong nagme-message pa na gusto pa talagang isama sila sa manifesto. Wala pa po sigurong kalahati yan. Baka po pag napuno, kaya natin punuin tong kwarto. So marami pong salamat muli. Pangalawa, nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga nagko-cover ngayon na media, na social media, yung pong ating mga vloggers. Palakpakan niyo po yung inyong mga sarili. Tama po yung sinabi ni General Garcia, kayo na lang po yung natitirang bastion of truth. Kasamahan po natin sa mainstream media, nagpapasalamat kami na nandito kayo. Dahil kahit papano, pinakikita nyo po at ginagawa niyo po yung trabaho ninyo. Alam naman po namin na yung mga mainstream media, yung nasa field, binibigyan po kasi yan ng instruction coming from the main office. Pagdating po sa editor sa editor's table o sa editor's desk, diyan po nagkakaproblema. Ayun na. Kaya yung pong mga kasamahan natin sa mainstream media na nasa field, unawain po natin sila dahil kanilang pong trabaho yan. Napipilitan lang din po yung karamihan sa kanilang sumunod kung ano yung instruction. Ang media o ang Fourth Estate, kaya nga po sa ating institution, 4 po yan for a thriving country or a nation to practice a true democracy. Nandiyan po yung unang-una yung ating legislative, nandiyan po yung judiciary, at nandiyan po yung ating executive branch na nagpapatupad ng mga batas na ginawa ng legislative. Ano po yung pang-apat? The Fourth Estate, yung media. Napaka-importante po ng papel ng media. Nako. Oo. Paano kung halimbawa nababayaran din? Wala rin. Diba? Kagaya nung ginawa nila kay Tatay Digong noon na i-ere lang. Kasi kampanyahan noon. I-ere lang sana yung maliit na short video ni Tatay Digong. Binayaran na ni Tatay Digong yun, ha? Anong ginawa? Hindi inere. Pero kinuha ang bayad. Saklap, di ba? Di ba? Eto na. Eto na. Yari na sila kay Bibi Sara. Ano ito? Sabi dito, COA nagsalita na. Naku, yari kayo. Tapos meron pa kayo impeachment na nalaman, ha? Nagsalita na ho ang COA. Na ano yan, Kuya Goods? At COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa isang Facebook Live. Sa naturang live stream, direktang tinugunan ni Rowena Guanzon ang mga aligasyong umano'y pagnanakaw daw kaugnay ng confidential funds noon ng Vice President Sara. Anya ni Guanzon,
magnanakaw daw si Sara Duterte. Ano bang ninakaw sa atin ni Sara Duterte? Ayan yung kanina. Nag-live kasi si Atty. Guanzo nun. Isang malaking katanungan nga eh. Tinatanong natin sila eh. Bakit hindi ba sila naniniwala sa desisyon ng COA? Bakit hindi ba sila naniniwala sa desisyon ng Supreme Court? Mas marunong pa kayo sa Supreme Court, mga unggoy kayo. Napatunayan nga. 'Di ba? Kaya pala magagaling sila bumatikos kay BP Sara, tumatanggap sila ng mali-maleta at sunod-sunuran sila. Nabulgar sila ni BP Sara eh. Wala kayong magagawa sa Agila ng Davao. Tandaan nyo yan, mga unggoy kayo. Kaya ito kung umabot ka sa video natin ito, paki-like and share ang video natin at tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan, hit mo yung notification bell at saan lugar ka na para alam ko kung saan nakakarating na to yung video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!